Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to pag-uusapan natin yung mga madalas na tinatanong sa akin kung paano ba ako nakaka-survive as a kidney transplant. In terms of sa mga gamot, yung mga anti-rejection na iniinom ko, ano daw yung ginagawa ko, paano daw ako nakaka-survive sa dami ng gamot na iniinom ko, at alam din naman nila na magastos talaga maging kidney transplant. Anyway, ito pong sasabihin ko sa inyo, based lang po sa aking experience. Ayun naman po palagi sinasabi ko sa inyo. And hindi po ako nagre-relay sa iba, tao. At, bago ko sagutin yan, iinom muna tayo ng gamot. Wait lang. Nakalimutan kong uminom ng gamot kaninang lunchtime. Pero pasok pa naman. Yung una. Baka magkamali ako ng iniinom ah. Diba, nagkamali pa ako ng hakot isa. Anyway, balik tayo. Paano ako na-survive? Simple lang po. Tulungan lang po kami ng mag-asawa. Si Mami Monica po ang tumutulong sa aking gamot. Since wala po akong trabaho ngayon, alam niyo naman siguro na isa po akong full-time daddy at house husband. Wala po akong trabaho. As in, wala ako sa corporate world. Meron akong sideline. Nagbibenta ako ng laruan. Nagbibenta ako ng mga magnetic cards. Tapos before, nagbibenta ako ng chili garlic. Tumigil na rin. Sa ngayon, ang pinagkakakitaan ko lang ay yung mga laruan na binibenta ko. And then, si Mami Monica talaga ang tumutulong sa akin sa pambili ko ng gamot. Tulad kagabi, bumili ako ng gamot worth 600 pesos. Good for 7 days lang yon. And sa mga hindi po nakakaalam, kahit 14 years na po ang kidney transplant, almost 13,000 pesos po yung quotation ng gamot ko. Pero hindi po ibig sabihin na 13,000, ayun po yung nilalabas ni Mami Monica sa gamot ko. Siguro mga 95% nun is galing sa guarantee letter. And yung sa 95% na yun, puro mga anti-rejection medicine yun. Like itong Neural, tsaka yung Cellcept na iniinom ko. Yun po yung ginagamitan ko ng guarantee letter na nakukuha ko sa mga congressman, sa mga party list, sa mga senators, na ginagamit ko sa NKTI para makakuha ng libreng gamot. Yun nga po yung anti-rejection medicine ko. And the rest, yung 5%, binibili ko lang po sa Mercury Drug. Yun po yung pera ni Mami Monica na binibili ko. Minsan kapag nakabenta tayo ng laruan, syempre, pinambibili natin ng gamot. Ganun lang, cycle lang. Before kasi nagkaroon ako ng trabaho sa isang corporate world. Ayun, nasusustain ko yung gamot ko. Until now pa naman din, kaya pa naman isustain. FYI lang po, hindi po kami mayaman. And kahit sino pong tanongin nyo na mga kidney transplant dyan, ang sasagutin po nila hindi po sila mayaman. Meron ibang nakikidney transplant na mayaman talaga. Meron din naman din na mga kidney transplant na nasa middle lang. Ginagamitan lang talaga nila ng diskarte at ng guarantee letter. Yun lang po talaga yung susi. Kasi marami siya nagtatanong dyan, ganun din naman pala magastos din pala yung kidney transplant, di sa dialysis na lang ako. Pag ganun, respetuhin na lang po natin. Syempre, desisyon naman nila yon, di ba? Ang sa akin lang, kinukwento ko lang kung ano yung nangyayari sa akin. At ganito, umiikot ang buhay ko as a kidney transplant. Iinom ng gamot, papa-check up, magpapa-laboratories, ayun yung mga gastos ko Pero hindi ko alam paano ba to. Si Mami ang tumutulong sa akin, pero ang nakakagawa lang talaga nito si Lord lang talaga. Si Lord talaga nagpo-provide at hindi niya ako pinapabayaan. And okay lang sa amin na gumastos sa gamot. And okay lang po sa akin na umiinom ako ng maraming gamot. Ang ibig sabihin po nun, healthy po ang kidney ko. Ayun lang po, kung may mga tanong pa po kayo, pwede nyo pong itanong sa baba. Sasagutin po natin yan, gagawa natin ng video. Kahit pa ulit-ulit lang, ayoko naman nahihirapan kayo nakakahanap sa mga videos ko. Pero syempre, i-visit nyo na rin, di ba? I-follow nyo na rin ako. Turo nyo na lang po yan para sa akin. Ingat po palagi and God bless sa ating lahat.